Okay, kumusta mga ka-farmer sa lahat? Magandang araw, magandang hapon sa lahat mga ka-farmer Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman uli, LM Integrated Farming mga ka-farmer. Kumusta na sa bawat lugar nyo? May ulan na ba? Yun dito sa atin, wala. Umulan na sana nung April 30 hanggang ngayon, wala na, hindi na umulit. Nga pala mga ka-farmer, andito tayo ngayon sa ating talong. Ito yung matanda na talong na pinaparecover natin sa kabila ng tag-init. At ngayon, resulta ng ating ginagawa, dilig at saka foliar lang mga ka-farmer. Ganun pa rin, wala pa rin tayong abono sa lupa, wala rin tayong insecticide. Zero insecticides, zero synthetic fertilizer. Lahat ng ginagamit natin dito is organic foliar. Ngayon, nagbubunga na yung natin ginagawa. Ito na rin, may bunga na rin yung mga talong. Hindi naman kalakihan kasi matatanda na tong talong na to eh. Pero at least mayroon. Yan, maliliit. Ito ganito to lahat hanggang doon sa dulo. Yun, matanda na tong talong na to. Yan, 10 months na to, mag running 11 months na. Ganun din doon. Yun, ginagamit natin mga ka-farmer. Sinubukan natin na huwag tayong gagamit ng mga kahit anong synthetic na chemicals. Lahat na ginagamit natin is organic foliar. Tapos lang tayo dito, mag-spray lang tayo ng insecticide kung talagang kinakailangan na. Tapos sa abono naman, hanggat maaari, huwag muna tayo gagamit sa diyan sa lupa. Kasi pag gagamit na naman tayo, ang mangyayari niyan, dudugukin na naman ang mga insekto. Spray na naman tayo ng spray. Ang pinakamahalaga, gaya nito na walang ulan, yan, dilig ng dilig. Tapos sa foliar naman, bahala na kung bawat 3 araw pwede mag-spray, pwede mag-a-apply bawat 3 araw. Kung lingguhan, pwede rin, walang problema. Tapos yung fungicide, hindi tayo gumagamit ng fungicide. Tapos may ginagamit tayo dito na foliar na organic din. Hindi ko na lang muna i-reveal hanggat makikita natin yung resulta nito. Magandang resulta. Pero kung may mga organic kayo na mga foliar, kahit pwede nyo gagamitin. Hindi ako nag-ano muna ng brand, basta kasi yung ginagamit natin noon dito, kahit nung pag-umpisa natin pagpaparecover nito, yung Kaiser, then the rest may ginagamit na naman tayo uli na iba. Ganun lang, kung alin yung available, yun ang gagamitin. At least organic, basta hindi lang yung synthetic na hindi lang yung synthetic na fertilizer. Yan, nasa ilalim, puro mga bunga yan mga ka-farmer. Hindi siya madahon kasi matanda na kasi to. Yan, puno ng bunga yan, nangingitim yung bunga. Hindi natin masabi na hindi talaga tayo mag-aabono nito ng synthetic. Hanggat maaari, wag lang muna. Tapos malaki kasi itong matatanda na talungan na to. Dito naman sa maliliit, ito yung muntik na rin mamatay. Parang pareho lang din dito sa mga malalaki na, sa matanda, muntik na mamatay. Kasi iniwan natin to. May mga bunga na rin, marami ring bunga gaya niyan. Klaro nakatago yung mga bunga. Marami
Doon sa kabila ganun din. Ano to, 3 buwan na to pero maliit kasi nga naantala yung paglaki nito dahil muntik nang mamatay, pero marami na bunga. Yan, hindi na lang to tatalian, babagsak yung sanga. Okay lang, malalaki din naman yung bunga. Yan, ito ma-harvest na to. Yan, pareho to lahat mga kaparmer, hanggang yan, kung makikita nyo dito, nakatago kasi yan. Pag ganyanin mo makikita mo yung mga bunga. Malalaki naman yan, okay naman yun. Lahat nitong matatanda at saka itong bata pa, ginagamit natin ito is ano lang, ganun pa rin, organic na foliar, walang synthetic na abono, lahat foliar lang, tapos patubig, walang insecticide. Ulitin ko, walang insecticide. Higit 1 linggo na ito hindi na-applyan ng foliar, pero bukas mag-a-apply tayo. Ano kasi nag-i-spray ng ano sa nag-i-spray, nagdidilig sa saging. Okay naman yung quality mga ka-farmer, kahit init ganun, malalaki pa rin. Okay pa naman. Ito medyo nagulang na. Ito mga ka-farmer, iba yung kulay nito pero hindi pa yan gulang. Doon sa doon sa dulo medyo makapal yun, doon medyo matataba. Kasi itong dito wala na to, nakakalbo to ng kalbo talaga, na wala ng dahon to, na nagiging na lang, stick na lang to dito nakatayo. Kaya nung natapos tayo magpa-recover doon sa saging, binalikan natin to, ina-applyan natin ng foliar, pagkatapos pinatubigan. Lang, advice lang mga ka-farmer, basta nag-apply kayo ng foliar, hindi porket hindi pinadaan sa ugat, nirekta sa dahon, hindi nyo pa rin patubigan. Useless yan mga ka-farmer kung hindi kayo magpapatubig. Kung nakikita nyo mga ka-farmer, yung puno na yan, nalalagas yung dahon, kasi mamamatay na sana yan. Kaso nung mga ilang araw na nakalipas, inapplyan ko ng bioinoculant bawat puno nito, lahat-lahat. Inispray ko yung bioinoculant yan sa puno mismo. Pagkatapos ma-applyan ng bioinoculant yung puno, lahat ng plat inisprayhan ko rin, kasi fungus yan nagkakaroon ng fungus, kaya yung iba namamatay. Mayroon nga doon sa unahan, medyo marami-rami doon, na sa mga 5 yata na puno namamatay. Fungus yun siya, nabigla siya nung tinambakan ng lupa, sobrang init yung lupa, nagkakaroon ng parang na siguro naidala na siguro yung lupa na fungus. Malalaki yung bunga yan. Yan, lalong malaki, nakatago na yan. Yan, okay, yun lang muna update natin mga ka-farmer. Medyo marami tong puno na to, nasa mga 800 yata to, itong itong isang block na to.
Parang wala na tong pag-asa nung nakaraang buwan tong talong na to, pero ayun, basta buhay lang yung ano, lang yung puno, walang problema. Kaya natin yan i-recover. Kahit walang abono, kahit foliar lang, basta may tubig. Pero iba talaga pag ulan mga ka-farmer, kasi yung ulan talaga nagpapa-active yun ng growth hormone ng tanim. Ang kaibahan kasi nung ulan at saka yung tubig, mayroon kasi yung ano, mayroon siyang pangalan nitong hydrogen peroxide. Pag once na maano yun sa tanim, bigla siyang parang sisigla, saka gagalaw yung ano niya, yung pagtubo. Okay, yun lang muna update natin mga ka-farmer. Hanggang sa susunod, i-update ko na naman to sunod na mga araw o sunod na linggo. So ano natin, update natin kung mag-i-insecticide pa ba tayo dito or hindi pa muna, kasi sa ngayon hindi pa. Okay, hanggang sa susunod mga ka-farmer, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.